Siguro po ay aware kayo doon sa balita na yun. Itong religious organization na kung saan ay ito po ang itinuturo sa mga miyembro. Pero dito po, binibigyan natin ng kalayaan ang ating kabataan na matuto sa kanilang kapanaanan ang lahat ng mga salita ng Panginoon na ating binabahagi sa kanila. Ngunit sa pagtuturo po, parents should not rely doon po sa kasabihan natin. Kung matatandaan niyo po, meron tayong tinatawag na kasabihan. It takes a village to raise a child. Aware po ba kayo doon sa kasabihan na yun? Kailangan daw po isang village o isang community bago daw po makapag-produce ng isang mabuting anak. Ginagamit pa nga po yan ng Channel 7 sa kanilang mga advertisement. Pero hindi po dapat umayos tayo sa ganitong kasabihan. Kahit po tayo sa loob ng tahanan natin ay kaya nating mag-produce ng mga godly behavior children. Kaya natin pong magkaroon ng mga anak na kung saan yun ang ating hinahanap. Hindi na po natin kailangan pa yung ibang mga community. Lalo na po ang mga social media ngayon. Kita niyo, pansinin niyo yung matatanda noon, yung mga magulang noon. They were able to raise a very good children of God. Marami tayong tagasunod. But what exactly should we teaching to our children? Ano yung mga dapat natin ituro sa ating mga anak? Inutos sa atin bilang mga magulang. Sa Deuteronomy 6:7 hanggang 8 po, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Sabi po, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, o pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Wala pong oras, wala pong araw, wala pong lugar, hanggat sa kaya nyo sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Naglalakad kayo, nakita nyo yun. Maaari nyo ituro sa anak nyo, na, kita mo yung kulubing. Okay. Pagka yumama ka na, pag may pera ka na, tulungan mo. Na, tignan mo yung bata, hindi marunong mag-pray. Sa lahat ng pagkakataon po, hindi tayo dapat mamili kung kailan mo lang at ano lang tuturuan. Maaari natin gawin ang tamang pagtuturo sa lahat ng pagkakataon. Sundan pa po natin sa 8, at iyong itatali sa pinakatandan sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Parang gagamitin po natin itong guidance niya o guidelines niya. Pero dapat po bilang isang magulang, sa ating pagtuturo po sa ating mga anak, ay dapat muna tayo ang kanilang maging modelo. Hindi po tayo maaaring makapagturo sa ating mga anak kung di natin ginagawa bilang mga magulang. Si Papa ko, di naman pa ginagawa, ba't ko susundin? Ayaw niya ako pa inumin ng alak, pero siya inom na inom ng alak. Si Mama, ayaw niya akong pabarkadahin doon, pero siya nagsususugaw. Kung ano ang nakikita ng ating mga anak
sa kanyang mga magulang, kadalasan po yun ang kalalabasan ng isang anak. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po naniniwala. May sapat na isip ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, upang makita nila, children are very observant. Mapagmasid po ang mga kabataan na yan. Tinitignan ang bawat galaw ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya sa bawat galaw, minsan nga po, pansinin niyo yung mga anak mo, ginagagat pa kayo bilang mga magulang. Di ba may mga ganong attitude ng kabataan? Sige na. Kasi po, mali din siguro ang pinakita natin. Kaya sa pagtuturo sa ating mga anak, kailangan nating magpakita ng tamang ehemplo. We have to teach them a spiritual values that we are practicing in our life. Samahan natin po sila sa pananalangin. Bahala ka na, manalangin ka na. Gawin natin practice po, yung kung saan kapag kain, simulan natin. O nak, ikaw naman mag-lead sa prayers. Nahihiya po yan yung mga bata. Lalo na kung may ibang tao. Subukan muna po natin sa ating pamilya. Jikot, pwede ka nang mag-pray. Okay? Huwag niyo po siyang aanuhin habang nananalangin. Yung diretso na ito kukorakin. Pagkatapos po, nak, ganito may kulang sa panalangin ko. Una, prayers mo, magpasalamat ka. Pangalawa, i-bless yun. Pangatlo, ganito. Yung hindi siya mapapahiya dun sa mga tagapakinig. Hanggang sa ma-practice po yan. Kasi maski tayo po matatanda, pansinin nyo, tayo po ba'y nakakapanalangin ng dire-diretso agad? Lalo na't maraming tagapakinig. Minsan na may mental block din po tayo Pero turuan nyo ang ating mga mahal sa buhay. Ang panalangin kasi kailangan nagmumula sa puso bago mo dalhin sa iyong isipan. Bago mo ma-express ang iyong sarili. Turuan din natin ang ating mga anak ang kahalagahan ng pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain.